Eto na mga idols, ang ating bagong update para sa Honda PCX 160 new model. Yan nga po ang ating pinakainihintay, 2025 new Honda PCX Road Sync Type. Samahan nyo ako mga idols at alamin natin lahat ng bago sa model na to. Ano ba yung mga new specs at features na atin pong makikita sa new model na Road Sync. At mga idol, siyempre pa, huwag niyong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at i-like at share ang ating video na to at mag-leave kayo ng comment kung kayo po ba ay mahilig sa motorsiklo. Eksakto, nasa tamang channel kayo mga idols. At kung gusto niyo mang bumili ng bagong motor na ito, pwede rin ko kayong ma-assist at ma-endorse sa ating kaibigan na kasa o dealer. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Send message na sa ating Facebook page. Unahin muna natin ang good news sa inyo mga idols dahil ang bagong Honda PCX 160 na may dalawang version, yan nga po ang standard type at road sync type, ay magiging available na sa lahat ng Honda store. Nationwide yan at ang start po ng kanilang delivery, hopefully mapabilis yan, second week na po ng Mayo. So maybe May 8 pataas, andyan na yung mga unit na yan at makikita nyo na sa mga Honda 3S shop nationwide. At syempre, importante ang presyo mga idol. Ang bagong Honda PCX 160 na may standard type ay may bagong presyo din, 133,400 pesos. Tatlong kulay po ang available niyan. Meron tayong red color, white color, at silver color. Next naman, alamin natin ang presyo ng road sync type na may bagong SRP, 154,900 pesos mga idol. At syempre, yan po ay may dalawang color version, matte gunpowder black metallic or color black at pearl fadeless white or color white naman. Well, kung gusto nyong mauna na maglabas ng bagong model na yan, ano pang hinihintay nyo? Mag-send message kayo sa ating Facebook page, Boyat Salabaria, at i-assist. Tutulungan natin kayo, i-endorse natin kayo sa ating kaibigan na dealer. Yan nga po ang Guanzon Honda. Kaya arat na mga idols, PM muna ako. At mga idol, ang bagong PCX 160 Honda Road Sync, pagdating sa kanyang style at design, aba talaga namang sobrang luxurious at elegante, no? Bagong V-shape na headlight design, di ba mga idol? Para din sa akin, tingin ko mas pogi siyang tignan at mas takaw pansin. Lalo na yung daytime running light niya na V-shape, no? Makikita naman po ninyo mga idols, ano? Ang astig at ang linaw ng ilaw niyan. LED, lahat ng ilaw na to. At mapapansin mo rin yung body or yung side fairings niyan, nagbago din yung style at design niya mga idol. Mas kurbada. At makikita nyo rin na nagbago din yung kanyang height at yung kanyang length. So mas lumaki siya. Yun lang po yung kanilang naging comparison sa old model. At ito nga yung pinaka marami din nag-react sa atin, bagong handlebar cover. So meron na siyang handlebar cover mga idols, may takip na no versus sa ating old model na ito nga naked or sporty yung kanyang looks at style. So mga idol, anong mas prepare nyo? Naked handlebar or itong with cover? At syempre meron pa rin tayong Honda Smart Keyless System with answer back at anti-theft alarm. So pareho lang sila sa ating old model, yung design niya at style. Hindi sila nagbago ng keyless system or remote, no? Parehong-pareho din. Diyan pa natin may open ang ating seat at fuel sa tabi ng ating pinaka-keyless. Mga idol, ang bago din dito, siyempre pa, ang latest 5-inch TFT panel meter. Yan, na kung saan meron tayong equip na road sync. At ito nga ang bagong TFT meter na to, mas readable at mas kitang-kita mo na ang information kahit tanghaling tapat. Colored kasi maganda, no? Compare sa ating old model na naka-full LCD screen lamang siya o digital screen. Mga idols, ano bang mas prepare ninyo? TFT display or itong LCD? Depende na sa inyo yan mga idol. Ano? At ang bagong headlight or lighting system ng Honda Road Sync. No? Ang ganda niya, yung V-shape style na yan. Well, sana makakuha tayo ng unit or makahiram nito at mabigyan natin kayo ng mas kumpletong review sa bagong Honda Road Sync. Well, ang pogi din or ang ganda nung pinaka-rear taillight design, ano? Ang ganda niya, mas sexy siyang tignan. Siyempre, mga idol, ang bagong Honda Road Sync, yan po ay phone connection natin. Pwede nating makita ang ating message, calls, at meron din siyang on-time navigation. Yan po yung kanilang pagkakaiba.
Mga idols, equip din ito ng HSTC or Honda Selectable Torque Control. Safety features yan para sa ating mga nagmumotor. Dahil pag nag-overspin yung ating likuran, automatic yung sensor niya mag-activate at titigil niya unti-unti yung ating takbo. Mga idols, yan po ang kagandahan ng merong HSTC or torque control, mga idol. Well, bagong multifunction switches, yan na po ang ating mga controller. Pareho na rin sa mga newest model ng Honda, from the big bike at small bike. At itong bagong phone connection, kung saan before makikita mo lang yung mga features na ito sa big bike ng Honda. Ngayon, meron na rin sa ating mga small bikes, gaya nitong scooter, ang Honda Road Sync, kung saan yung messaging, calls, at syempre, on-time navigation, even music. Pwede na kayong mag-play ng music ninyo kung meron kayong intercom, Ayan po ang kagandahan dyan. So, meron tayong high-tech TFT meter panel. May 3 display type to. Simple type, black, white, at syempre yung auto. Yan po yung kagandahan dyan. Well, para naman sa ating stopping power, ang road sync type ay meron ding equip na anti-lock braking system. Single channel lang to. Sa front lang po meron tayong ABS. At pareho namang naka-disc brake ang front and rear. At i-compare natin sa old model 2024. Pareho lang sila ng design and style. Round disc 2-piston caliper with Nissin ang brand na ginamit. Same sa likuran, 1-piston din, Nissin caliper, mga idols. Well, para naman sa ating foot area, komportable pa rin to kasi nagamit natin to sa long rides. Talagang sobrang komportable ng PCX 160. Talagang yan ang nagustuhan ko dyan. At eto pa, ang rear suspension, dual shock with sub-tank na para sa new model. So magandang addition yan. So hindi na tayo tinipid ng Honda Philippines, Before kasi, dual shock lang tayo. Pero yan po ay walang sub-tank. Pero ngayong bagong model, with sub-tank na, di ba mga idols? Ang tindi, ang ganda. 30 liters pa rin ang luggage compartment or yung box niya. At syempre yung pinaka seat cover, naka two-tone para sa ABS version or road sync version natin. Ganun pa rin ang kanilang style. So mga idol, napakalaki ng compartment ito. Talagang marami tayong madadalang personal belongings natin at advantage para sa ating mga rider yan. Ito pang binago rin nila, ang pinaka USB charger. Dati kasi Type A yan yung ating old model Type A socket, Ngayon, Type C na. So, bagong Type C charger para sa ating new model. So, yan po ang gagamitin natin. Lagay na natin yung cellphone sa loob ng compartment or bulsa. At may cover naman yan. Safe na safe yung cellphone natin dyan. And para naman sa engine type ng bagong Road Sync version, ito po, 157cc, single cylinder, 4 valves, liquid cool, program fuel injected by Honda at ESP Plus engine. Mga idol, siya po may max power 15.8 HP at max torque 14.7 Newton meters. Compression ratio 12.0 by 1 at bore by stroke 60 by 55.5 mm. At pagdating naman sa fuel capacity, ang ating road sync type ay 8.1 liters. Before ay 8.0 lang. So yun nga po, may konting natagdag. Well, ayun ngayon nakalagay sa ating pinaka-specs nito, At fuel consumption naman, 45 km per liter, mga idol. Again, ang bigat po ng bagong Road Sync, mas bumigat po ito, 133 kilograms. Before kasi ang old model, 131 kilograms, yung ABS version. At ang seat height naman, 764 mm, mga idol. Overall, mga idols, kung kayo bibili ng bagong Honda Road Sync type, dalawang kulay, white and black only. At kung kayo maglalabas at gusto nyong mauna, mga idols, mag-send message na kayo sa ating Facebook page, Boyet Salabaria. And i-assist, tutulungan natin kayo at i-repair sa ating kaibigan na dealer. Thank you for watching at subscribe sa ating channel, mga idol.